Start. Ang inyong lingkod po ay muling babati po sa inyo ng good morning sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Loobin ng Diyos na matapos po natin ito na meron pong tagumpay. Ang salita ng Diyos ay makakayag sa oras na ito. Tayo po ay nasa aklat po ng mga bilang, Numbers 32 chapter. Tayo po ay nasa chapter 32. Numbers po tayo. Verse 1. Now, the children of Reuben and the children of God had a very great multitude of cattle. And when they saw that the land of Jazer and the land of Gilead, that behold, the place was placed for a cattle. The children of God and the children of Reuben came and spake unto Moses and to Eleazar the priest and unto the princes of the congregation, saying, Atarot, and Dibon, and Jazer, Nimrah, Hesbon, and Elieleh, and Seba, Nebo, Dion, even the country which the Lord smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and the servants have cattle. Wherefore, they said to Moses, If we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan. Yung pong pangyayari po ito ay salita po ng 2 tribo at kalahating tribo. Huwag niyo kalilimutan na ang Israel ay may 12 tribo siya. Galing po yan sa Egypt, going to the promised land, which is Canaan, na siya ngayong Israel. Ito'y 12 tribes. Ngayon po, noong sa kanilang paglalakbay sa desert, at umabot na po sila ng 40 years, yung 40 years na yan, ay handa na rin po sila to cross over or pass over going to the promised land. At karagdagan pa nito, bago po sila tumawid sa Jordan River, ay nag-request po yung 2 tribo, kasama na rin po yung kalahati, na kung maaari, huwag na silang pumaroon pa dun sa Kanaan dahil meron silang napagtagumpayang mga syudad doon bago doon sa Israel. Ay pumunta sila kay Moses, nakipag-usap po sila sa mga papari at sa mga princess ng kapulungan, na sinasabi nila, kung makakasumpong kami, sabi ng 2 tribo at kalahati, kung makakasumpong kami sa inyo ng lingap, huwag na kaming tatawid pa papuntang Israel. Dito na lang kami, kasi alam naman ninyong marami kaming mga kakahayupan. At tama-tama, ang mga syudad na ating napagtagumpayan ay maraming mga pagkain para sa kayo, kaya dito na lamang kami. At yung request ng 2 tribo, kasama po ang kalahating tribo, ganito naman ang sagot ni Moises at ng mga prinsipe at ng mga papari sa 2 tribo at kalahati. Verse 6, And Moses said unto the children of God,
and to the children of Reuben, shall your brethren go to war? Shall you sit here? Ano? Kasi ang request nila, huwag na silang papuntang Kanaan pa. Ibigay na lamang nila yung mga lugar na kanilang napagtagumpayan. Total, okay naman na sila doon sa mga lugar na yan dahil marami silang mga hayupan. Pero ang sagot naman ni Moises kasama ang mga leaders ng mga Israelites, ang tugon niya sa kanila, hindi sila papayag. Ang sabi nga ng kanilang leader na si Moises, ang inyong mga kapatid, papunta doon, magkikipagdigma, kayo uupo lang kayo dito. Yun ang sagot ni Moises, kaya hindi papayag si Moises. Sa kaliban dyan, magbibigay kayo sa kanila ng ano ba yung discouragement? Mapanghihinaan sila ng loob kung kayo maiiwan dito, sila magpapatuloy doon. Yun ang sinasabi ni Moises sa kanila. Kasi ginawa na ng iyong mga magulang yung bagay na yan o gusto niyong mangyari. At sinabi ni Moises yun sa kanila. Kaya noong narinig ito ng 2 tribo at kalahati, umalis sila sa harapan ni Moises at ng mga leaders at ng mga papari. At nagkaroon sila ng meeting at napagtanto nila na ayaw ni Moises at ng mga leaders na maiiwan sila dito at ang kanilang mga kapatid, yung 9 and a half tribes ay magpapatuloy sa Kanaan at makikipagdigma. Samantalang sila ay doon na lamang. Kaya ayaw ni Moises. At ngayon, dahil ayaw ni Moises, nag-usap-usap ang 2 tribo at kalahati. Ganito ang tugon nila ulit. Bumalik sila kay Moises. And hahanapin ko nga, nakalimutan ko yon. And 16, and they came near unto him. Bumalik sila kay Moises and said, we will build sheepfolds here for our cattle, cities for our little ones, but we ourselves we go ready armed before the children of Israel, until we have brought them unto their place, and our little ones shall dwell in the fenced cities, because the inhabitants of the land. Yun na ang naging desisyon ng two tribes and half tribes na ayun sila. At pupunta rin sila. Ngayon po, sabi ko nga sa inyo, yung request nila kay Moises bago ito nag-retire, yung retirement ni Moses, nagkaroon ng request ang 2 tribo dito para na hindi na sila pupunta pa sa Israel. Nung marinig ito ni Moises ay talaga namang nagalit siya, pati ang kongregasyon nagalit. Ganun pa man, may kondisyon si Moises na pwede kayo rito, pero kailangan kayong mga mandirigma, kayong mga mandirigma ay pass over. Dapat kayong tumawid para makuha nyo yung request ninyo. And yun ang sinasabi ni Moises. Pagkatapos noon ay sumang-ayon ang mga ito. And ganito yan. Pagkatapos ng meeting, brethren, tignan nyo, nung napag-usapan nilang mabuti ito ni Moises at ang mga 2 tribo, nung si Moises na ay tinanggap na niya ang kanyang retirement, si Joshua naman ang pumalit kaagad. Kaya noong si Joshua na ang nakahanda para tumawid, kinausap ni Joshua yung 2 tribo. Pakinggan yung mabuti, yung salita ni Moses. Ni Joshua sa 2 tribo bago sila tumawid sa river ng Jordan. Sa verse 12.
And unto Reubenites, kay Reuben, and to the Gadites, and to the half tribe of Manasseh, sinabi ito ni Joshua, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God had given you rest, and had given you this land. O sa inyo ito, no? Sa inyo ito kung your wives, your little ones, and your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side of Jordan. But you shall pass before your brethren armed, and all the mighty men of valor, and help them. Kasi naririnig kasi ni Joshua yan, kasi leaders ang kausap ng dalawang tribo. Kaya nung nagpahinga na si Moses, eto na si Joshua. Ini-remind niya yung kanilang kobenante na kailangang tatawid sila. At ang sabi nga ni Joshua sa kanila, kailangan tulungan ninyo ang inyong mga kapatid. Nasaan ba tayo? Nasa verse, okay, nabasa ko ito Bakit hindi ko na siya makasumpungan? Your wives, 14, your little ones, your cattle, manatili rito ang lahat. But you shall pass before your brethren armed. Kailangan kayo ay tatawid at all the mighty men of valor and help them. Tutulungan nyo sila. Makipagdigma sila doon sa Kanaan. Alam niyo, ang salitang ito, brethren, ay kinuha ko ito, yung salita ng dalawang tribo na ang sabi nila, we will go. We will pass over this Jordan rivers. At magiging handa kami para makipaglaban kami para sa 9.5 tribes. Alam niyo, kinuha ko yan na parang ako na ang nagsasalita. Ako yung two tribes. Kayo na rin yung 9.5 tribes na kailangan makuha ninyo ang tagumpay. At ayaw ni Moses, ayaw ni Joshua na ang 9.5 tribes ay pupunta roon na hindi kasama ang buong tribo. Kailangan buong tribo ito na Passover. Tumawid doon para makipagbaka. Ulitin ko, kinuha ko ang salitang ito. Ako yung 2 tribes. At kayo na rin yung 9.5 tribes. At liban po sa kinuha ko ito, ay paraphrase ko ito. Gumawa ako ng salita na angkop dito. Ako yung 2 tribes, kayo yung 9.5 tribes. Nangangailangan ng support o ng tulong na sinasabi ni Moses, tulong na sinasabi ni Joshua. At kaya nga ang title natin na sasabihin ko po sa inyo, ako na ang nagsasalita na parang ako yung 2 tribo at kayo yung 9.5 tribes. Tutulong ako para sa inyong tagumpay. Yan ang salita ng 2 tribo at kalahati. Dahil yun ang kondisyon. Sige, ang sabi ng 2 tribes and half tribes. Tutulong ako para sa iyong tagumpay. Wala naman kasing ibang hangad ni Moises. Wala nang ibang hangad ni Joshua sa 2 tribo at kalahati, kundi yung tulungan ang natitirang mga tribo na papunta roon. Ayaw nung 2 leaders na ito, na uupo na lamang sila, kundi talaga magbibigay sila ng atensyon doon sa pagtulong nila para sa tagumpay din noong mga wala pa namang mana. Naintindihan natin? Kaya kapag desisyon ng 2 tribo at kalahati, tatawid kami. Kaya sabi ko nga, tutulong ako para sa iyong tagumpay. Alam niyo, brethren, sa katotohanan po, ang church, ang bawat member ng church, ay hindi naman talaga lahat ay
matagumpay. Talagang dapat kailangan nila ng tulong. At hindi naman talaga lahat ay nagtagumpay na. Kung mayroong mga nagtatagumpay ngayon, hindi naman talaga lahat. At kung hindi naman kasi lahat naman, mayroong isang salita na gusto kong banggitin, hindi lahat ng mga mananampalataya ngayon ay gustong magtagumpay. May mga Kristiyano kasing talagang ayaw magtagumpay. Oo. Dahil yan ang katotohanan. Pero dapat, ang totoo niyan, bawat isang miyembro ng iglesia ng Panginoon ay dapat magtagumpay. Hindi yung nagtagumpay ka ngayon tapos hindi na susunod. Ayaw mo nang kunin pa yung kabuuan nung mana ng Panginoon na napakabuti. Lahat, bawat members ng church ay kailangan magtagumpay. Dahil marami pong mga mananampalataya sa mga panahong ito ay hindi naman talaga concern na magtagumpay siya. Hindi naman talaga siya concern na tumulong siya sa tagumpay. Pero nung mapagtanto, nung 2 tribo na kailangan ng tulong ang 9.5 tribes, nagdesisyon sila na mahalaga din pala sila na kahit 2 tribo at kalahati lang, mahalagang pagtatagumpay ang maiaambag ng 2 at kalahati. Kaya po, sasabihin ko po sa inyo na hindi lahat ng mga Christians ay nagtagumpay na, hindi lahat ng mga Christians ay talagang gustong magtagumpay. Karamihan sa mga mananampalataya sa panahong ito ay salimpusa. Totoo naman yun, salimpusa. Oo. Kung ang ministry mo talaga ay meron kasi mga Christian na lalo na sa pagkain na may nagpapakain. Yung iba naman, ang gusto ay kumain lang. Ganoon, yun ang suporta niya, yung kumain. Kaysa yung magkaroon ng mapanis. Ang message natin, tutulong ako para sa inyong tagumpay. Yan ang gusto mangyari nung leaders na 2. At yun naman ang nasa puso na ngayon ng 2 tribo, to support the 9.5. Ako, kinuha ko ang salitang ito para tutulong sa tagumpay ng bawat isa. Kung maaari, lahat ay magkaroon ng tagumpay. Pero nagtanong ako, brethren, paano ko kayo tutulungan para sa inyong tagumpay? Paano ko kayo tutulungan doon sa inyong tagumpay? Tignan natin kung ano yung sinasabi ni Moises para dito. Try natin, ano po. Ang sinasabi niya dito, tignan ko nga doon sa gustong mangyari ni Moises para sa tulong na pwedeng ibigay ng mga 2 tribo at kalahati doon sa tribo na natitira na wala pang mana doon sa Kanaan at hindi pa sila nakapasok. I-try ko nga dito sa may 17. Unahin ko na ang 16. And they came near unto him. Pumunta ang 2 tribo at kalahati kay Moises para tanggapin yung challenge at yung request nila ay mayakap nila na doon na lamang sila. And they came near unto him and said, sige, mag-build kami para sa aming hayupan. Ngayon, 17, but we ourselves, we will go ready armed before the children of Israel until we have brought them unto their place. Yun yung promise nila kay Moses, yun ang promise nila sa harapan ni Joshua at ng mga princess at saka sa buong kongregasyon. Kung tatanungin ko ang aking sarili kung paano ko kayo matutulungan kung gusto nyong matulungan, kung gusto nyong magtagumpay. Wala tayong matibay na saligan kung hindi yung ginawa ng mga 2 tribong ito. Kaya, ang sinasabi ng mga 2 tribo, but we ourselves will go ready armed before the children of Israel. Ano yung sinasabi nila, Pastor? Kailangan sapatin nila. Sasapatin ko ang aking kakayanan.
fully armed buo ang kanilang sandata. Handa sila na tumawid doon, liban doon sa handa, ang kanilang kasangkapan bilang mga mandirigma na 2 tribo at kalahati na susuport doon sa 9.5 tribes ay sapat para ipagtanggol, sapat para maibigay nila yung mana doon sa natitirang tribo. Dahil sila noong nasa malayo-layo pa, ang buong tribo ang ginamit ng Diyos para sa kanilang mana doon sa labas ng Kanaan. Kung ako ang tatanungin, sasapatin ko ang aking kakayanan para matulungan ko ang sinuman. Sinabi nga noong 2 tribes but we ourselves will go ready armed before. Yun the board. Nasa harap kami. Bago ang 9.5, kami muna ang makikipagdigma. Sila ang nasa harapan sa digmaan. Maganda yung salita ng 2 tribes Kaya kung ako ang nagsasalita doon, dito sa ating message, talagang sasapatin ko ang aking kakayanan. Kailangan hindi magkulang yung aking abilidad. Kung ano man ang kailangan ng sino man para sa spiritual ay, I will go ready, armed before them. Kasi yun naman ang dapat Hindi naman pwedeng tutulong ka na bilang isang sundalo wala kang dala. Hindi naman pwedeng salawal mo lang ang dala mo. Kailangan yung sandata mo para magtagumpay ang mga Kristiyano pang hindi pa nakapagtagumpay o kung meron na silang mana, may pagpatuloy nila ang kanilang tagumpay. Kung sapat yung handa tayo at sapat yung ating kakayanan. Kaya i-ready natin ang ating sarili para sa iba. Tutulungan ko ang sino man. Yun ang title natin Tutulong ako para sa tagumpay ninyo, sa tagumpay mo. At ang sabi nila, ito ang maganda yung mga sinasabi ng mga 2 tribes Ako na rin ang nagsasalita sa aking sarili para sa bawat members ng church. Ito yung sinasabi nila. 32 po tayo. 16. And ulitin po natin ang kanilang salita. And they came near unto him, unto Moses said, we will build sheepfold here for our cattle, and cities for our little ones, but we ourselves will go ready armed before the children of Israel, until we have brought them unto their place, and our little ones shall dwell in the fenced cities before the children of the inhabitants of the land. We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited every man his inheritance. This is the promise. Hindi kami babalik hanggat hindi namin na ibibigay ang kabuuan ng mana ng 9.5 tribes. Iiwan namin ang aming pamilya. Napakasakripisyo niyan, brethren. Anong ibig mong sabihin, pastor? Ano ba ang kaya mong gawin para matulungan ang sino man sa espiritual? O di, masakripisyo talaga yan. Iiwanan ko yung place kung saan nagtatamasa din ako ng maganda. Yung safe na lugar, iiwanan ko yun. Yung pakinabang ko na sana, hindi ko yung kukunin. I-deny ko ang aking sarili para sa 9.5 tribes o bawat members ng katawan ni Kristo. Hindi lamang not only for the members of the Light of Truth Ministry, but for everyone. Ay kailangang self-denial ang kailangan gagawin ko nito. Yung sabi nga, iiwanan namin, hindi kami babalik hanggat hindi namin maibibigay yung sa kanila. Tapos, pagka naibigay na namin, di saka kami babalik. Ganun Masakripisyo kasi, brethren, yung pagtulong sa tagumpay ng bawat membro ng
ng katawan ni Kristo. Oo. Tutulong ako para sa tagumpay mo. At isa yan na gagawin ko, katulad ng ginawa nila, ay kailangang magsakripisyo doon sa tinatamasa mo na maaari mo ng matamasa ngayon. Pero kailangang ilagay ko rin ang aking sarili sa panganib. Kasi yung 2.5 tribes, ilalagay din nila ang kanilang sarili sa panganib. Yung bang pangyayari na ayaw mo, pero tagumpay ng iba. Yan. Yung ayaw mo na pangyayari o pagkakataon, kailangang harapin mo para sa tagumpay ng iba. Yun ang ginawa ng 2 tribo naman. Hindi ito madalian na tagumpay dahil kung pinapag-aralan ko sa yung haba noong aklat ni Joshua, umabot sila ng 40 hanggang 50 years bago sila umuwi doon sa kanilang mana doon sa labas ng Israel. Saka lang sila umuwi noon. Kaya ang haba. Kaya sinasabi nga nila, kung yung tatanungin nyo sa akin, brethren, hanggang kailan kaya mong tulungan mo kami, pastor? Yung sa kanila ay ganito, babasahin ko po sa verse 18 and 19. 18 and 19, ganito ang sinasabi nila kay Moses at kay Joshua. We will not return unto our houses until the children of Israel have inherited every man his inheritance. Hanggang sa tuluyang makamit mo ang kabuuan ng tagumpay, brethren, handa akong tumulong. Uubusin ko ang aking lakas para madala ang bawat isa dyan, para makamit mo yung total victory. Yun naman ang gusto ng 2 tribo, yun ang kanilang promise sa 9.5 tribes. Kaya very decided po sila. Tignan nyo mabuti nung nagsalita na sila kay Joshua. Si Joshua na ang pumalit at si Joshua na ang kasama nilang tatawid. Tignan nyo yung kanilang kaseryosohan. Sa chapter 1. Dahil kinausap sila ni Joshua. Huwag nyo kalilimutan yung pangako nyo kay Moses nung siya ay nabubuhay pa. Ngayon, tatawid na tayo, ang sabi ni Joshua. At nung narinig nila yung salita ni Joshua para papagtibayin ang kanilang promise kay kay Moses, ganito ang kanilang sinasabi sa harapan ni Joshua. And 16, ganito ang kanilang sagot. And they answered Joshua, saying, all that thou commanded us we will do. Yung 2 tribo, sige, kung ano ang yung utos, gagawin namin. And whithersoever thou sendest us, we will go. Kung saan mo gusto na lugar kami makipagdigma, pupuntahan namin. Kung anong utos mo rin, susundin namin. According as we hearken unto Moses in all things, so we will hearken unto thee. Pinakinggan namin si Moses, papakinggan din namin ikaw, Joshua. Ang Diyos lamang ay nasa iyo, katulad ni Moses. And 18, tignan nyo ang kanilang kaseryosohan. Whosoever he be that rebel against thy commandments, and will not hearken unto thy words, and all that thou commandments came, he shall be put to death. Sige Moses, sige Joshua. Kami, handa. Kaya kung ang sino man sa amin, ang hindi susunod doon sa aming promise kay Moses, kung saan mo gusto, kung ano ang dapat namin gawin, papatayin namin sa grupo namin ang hindi susunod sa promise na yan. Natutulungan namin ang 9.5 tribes. Ganon sila kaseryoso medyo napipicture ninyo, Yung title nga natin, tutulungan
O tutulong ako para sa tagumpay mo. Ganun ang sinasabi ng mga two tribes. Kaya, desidido ako, decided din naman ako. Natutulungan ko kayo. Kaya ang sinabi nila kay Moises, papatayin namin. Sino man dito sa grupo namin, sa 2 tribo at kalahati, na hindi susunod sa iyo, we will kill. Ako seryoso din natutulong sa inyo, brethren. Kaya, I will rebuke you pagka sasaway ka din. Sasawayin kita. At hindi kita pahihintulutan na lalabag doon sa tagumpay na ibibigay ko, na suporta ko. At siyempre, itutuwid kita doon sa tamang daan para sa tuluyang tagumpay ng bawat isa. Kasi kung seryoso ka na magtagumpay, seryoso din ako, katulad ng 2 tribo. Pastor, kung hindi ka tutulong, paano yan? Yung 2 tribo, pagka hindi tumulong doon sa natitirang tribo, ano kaya? Alam niyo, pagka hindi ako tutulong, kahit hindi ko naman ipaparinig ito sa inyo, talagang tutulong naman ako sa inyo. Tutulong ako para sa tagumpay mo. Kung hindi ka tutulong, Pastor, sabi nga ni Moises pagka naupo lamang kayo dito, kayong 2 tribo, ang sabi ni Moises sa kanila, ganito ang mangyayari sa inyo. Let me read in Numbers 32, verse 6. And Moses said unto the children of God, pagkatapos silang nag-request, itong God at saka itong si Reuben, eto na ang sabi ni Moises sa kanila, shall your brethren go to war? And agtugaw lang kayo dito? And wherefore discourage you the heart of the children of Israel from going over into the land which the Lord hath given them. Alam niya, pagka ako hindi tutulong sa inyo, siyempre, madi-discourage kayo. Kahit sino man, kung hindi naman tutulong talaga bilang isang katawan ni Kristo, nakakapanghina. Pero maraming Christian talaga na salib pusa. Saka lang meron pagka may kainan, gano'n. Pero ang sinasabi ni seryoso na at mabigat din ang salita ni Moises sa kanila, sa 2 tribo. Pagka hindi kayo tutulong at dito lang kayo at hindi na kayo pupunta sa Kanaan upang makipagdigma kasama ang iyong mga kapatid, panghihinaan sila. Nakapanghihina kasi yung wala ka man lang partisipasyon sa church. Ang partisipasyon mo, kumain lang, naman yan. Talagang nakakapanghina. Ang sabi nga ni Pablo sa Philippians o sa ibang kanyang kasulatan, ipapakita ko sa inyo, ihuhuli ko na lang. Kaya sa verse 8, dito sa bahaging ito, ito na kasi yung yung ginawa ng iyong mga magulang nung yung 12 spies, Ito ang kanilang ginawa nung pasukin na sana natin at nakapag-spied na sila, bumalik sila, na-discourage yung tayo dahil ayaw na nilang pasukin, ayaw na nilang makipagdigma, kaya na-discourage lahat. Mang sinasabi niya, kaya madi-discourage sila kung yung ginawa ng yung mga magulang ay gagawin din nyo ngayon. Yung sinasabi ni Moses. Kaya nakaka-discourage yan. Madi-discourage kayo sa akin kung hindi ako tutulong spiritual things into your lives. Pero my promise is, huwag kayong mag-alala. At tutulong ako para sa tagumpay mo. Kahit hindi mo ito hinihiling. Kailangang tutulong ako. Kasi madi-discourage kayo. Liban dyan, ang sabi nga ni Moises sa kanila, magagalit ang Diyos sa inyo niyan. And the Lord's anger was kindled the same time. And He swear, sa panahon na yan noon, ng iyong mga magulang, ang galit ng Diyos ay nag-alab. Dahil hindi sila
tumulong para pumasok tayo at makipagdigma. Kaya nag-consume sila ng 40 years, yung galit ng Diyos sa kanila. At hanggang ngayon nga, yung galit niya hindi pa naiibsan. Pagkatapos niyan, yung ginawa nila, gagawin niyo ulit. Yun na naman sinasabi ni Moises sa verse 30, no? And the Lord's anger was kindled against Israel. He made them wanders in the wilderness 40 years, until all the generation had done, even in the sight of the Lord was consumed. And behold, ito na naman, and behold, you are raising up your father instead, an increase of sinful men, to augment yet the first of God or anger of the Lord toward Israel. Verse 14, hindi pa nga humuhupa yung galit ng Diyos tungkol sa bagay na yan. At dyan na naman kayo. Itutuloy na naman nyo. Talagang magagalit ang Diyos sa akin kung hindi ko gagawin. Kaya kung hilingin nyo man sa akin o hindi, gagawin ko yan. Tutulungan kita para sa tagumpay mo. Tutulong ako para sa tagumpay mo. Dahil magagalit talaga sa akin ng Diyos. Kaya pagka hindi ka naman tutulong sa bahagi ng katawan ni Kristo, galit talaga ng Diyos yung pupunta sa iyo. Dahil yan naman ang sinasabi talaga ng Diyos. Ang sabi niya sa 22 and 23, and the land be subdued before the Lord. 22, yung sinasabi. Then, afterward you shall return and be guiltless before the Lord and before Israel, that this land shall be your possessions before the Lord. But if you will not do so before you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Ano? Magkakasala ka sa Diyos, kayong dalawang tribo, magkakasala kayo sa Diyos, magkakasala pa kayo sa 9.5 tribes. Pagka hindi kayo tatawid, pagka hindi nyo tutulungan ang inyong mga kapatid para magtagumpay, magkakasala kayo. At magagalit ang Diyos dahil magkakasala kayo sa Kanya. Kaya brethren, mahalaga po yung ako ay tutulong para sa tagumpay mo, yung ikaw tutulong sa aking tagumpay, yung tayo ay magtutulungan para sa tagumpay ng bawat isa. Kaya tatapusin ko po ito, brethren, sa maikling salita na lamang na sana huwag sabihin po ng bawat isa na kaya ko kahit isa lang ako, kaya kong makipaglaban. Hindi totoo yan. Dahil kung kaya nung mas marami, 9.5, bakit hinikayat pa ni Moises yung 2.5 na tumulong? Mas marami yung tutulungan. Pero sa totoo lang, hindi madali ang tagumpay na ating hinaharap. At hindi ito kaya ng kakaunting bilang. Kailangan yung buong katawan ni Kristo. At hindi rin pwedeng kaya mo na mag-isa ang magtagumpay o lumaban. Huwag mong sabihin sana na kaya mong tapusin yan. O huwag mong sanang sabihin na kaya kong gawin yan sa aking sarili. Hindi totoo yan. Dahil sinasabi ni Pablo, walang nabubuhay na mag-isa niya lang. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin, mga mananampalataya, na alalahanin ang mga salitang yaon na binitawan ng 2 tribo. At bibitawan ko na rin ito sa inyo. At sana mapasa inyong puso ito na kailangan nyo ako. At siyempre, kailangan ko kayo. And of course, kailangan natin sila as a body sa tagumpay ng iglesia at sa kaluwalhatian ng Diyos yan. Ibigay natin yung strength natin para sa ating mga kapatid, para sa kanilang tagumpay. Ibigay natin yung time natin. Siyempre, ang pakikipagdigma, yung strength mo ang kailangan dyan. Yung time mo dyan. At ibigay mo kung anong kaya mong ibigay para sa church. Para sa ating mga kapatid, ibigay na natin. Gawin natin ito ng may pag-asa at may saya. Yung tutulong ako para sa tagumpay mo.
Kayo, brethren, tutulong kayo para sa tagumpay ng iba? Tutulong ba kayo para sa tagumpay ko? Sana lahat tayo ay magkakaisa. Ang title natin, tutulong ako para sa tagumpay mo. Pagpalain po kayo ng Diyos at loobin ng Diyos na hindi po agad-agad ito maalis sa ating puso, kundi may sasagawa po natin ito ng buong pag-asa. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus.